Sa pagtatapos ng Marso 2023, hiniling sa akin ng mga lider na pangasiwaan ang gawain ng paglilinis ng iglesia. Nakadama ako ng matinding pressure noong sinabi nila ito sa akin. At naisip ko, mababaw ang pagkaunawa ko sa katotohanan at wala akong pagkilatis. Kung hindi ko kayang gumawa ng aktwal na trabaho, baka hindi magtagal ay tanggalin ako. Sobrang nakakahiya iyon. Mas kaunti ang responsibilidad ng pagiging membro ng isang pangkat at may supervisor na magsusuri sa mga bagay-bagay. Kaya mas maliit ang pagkakataong magkamali. Kapag naging supervisor ako, dadami ang trabaho at sa oras na magkamali ako, maaantala ang trabaho o mas malala pa, hahantong ito sa mga maling akusasyon at parusa. Magiging malaking pagsalangsang iyon. Ang paggawa ng tungkulin ay itinakda para maging isang paraan para maghanda ng mabubuting gawa. Pero kung labis akong sasalangsang, magaan na kaparusahan na ang matanggal ako at mapahiya. At sa mas malalalang kaso, maaari akong mapatalsik sa iglesia. Maganda pa rin ba ang magiging kalalabasan at destinasyon ko kung magkaganoon? Dahil iniisip ko ito, nagdahilan na lang ako para tanggihan ang tungkulin sa pamamagitan ng pagsasabing mababaw ang buhay pagpasok ko at hindi ako angkop para sa tungkuling ito. Walang masyadong sinabi ang leader, ngunit sinabihan niya akong magpatuloy sa paghahanap. Sa mga sumunod na araw, pinanghihinaan ako ng loob sa tuwing naiisip ko ang sinabi ng leader. Nagkataon din na noong mga panahong iyon, mayroon akong problema sa pagkilatis sa pag-uugali ng isang tao. Tumingin lang ako sa mabibigat na kinahinat na ng masasama niyang kilos at tinukoy ko siya bilang isang masamang tao nang hindi sinusuri ang kanyang kalikasang diwa o kadalasang pag-uugali. Kalaunan ko lang napagtanto na bagamat ang taong ito ay nakagawa ng masasamang bagay, hindi siya masamang tao. Ang pangyayaring ito ay mas nagpabigat pa ng puso ko. Ang pagkakamali kong ito ay muntik nang makapinsala ng isang tao at gumambala sa gawain ng pag-aalis. Talagang kulang ang pagkilatis ko. Kung naging supervisor ako at nagkamali ulit, hindi ba't mas lalo lang akong sasalangsang? Naisip ko si Sister Lin Fang, ang kakatanggal lang na supervisor dahil hindi siya gumawa ng aktwal na gawain at nabigo siya sa pangangasiwa at pagsusuri sa gawain. Ang dalawang supervisor na nauna sa kanya ay napatalsik mula sa iglesia dahil napakarami ng masasamang nagawa nila. Mas lalo ko pang naramdaman na ang pagiging isang supervisor ay masyadong mapanganib at kung hindi ko magagawa ng maayos ang trabaho, tatanggalin lang ako o hindi magtatagal ay ititiwalag. Mas ligtas kung isang miyembro lang ako ng pangkat. Pero ang tahasang pagtanggi sa tungkulin ay hindi rin angkop. Kaya nagdadalawang isip ako. Sa mga sumunod na araw, patuloy kong pinag-isipan ang mga bagay na ito. Pakiramdam ko ay naiipit ako masyado at naapektuhan ang kalagayan ko. Nanalangin ako sa Diyos at humingi ng kanyang gabay. Sa isa sa aking mga devotional, nabasa ko ang artikulo ng patutuong batay sa karanasan, kung saan ang bida ay laging nagdadahilan at tumatanggi sa mga tungkulin dahil iniisip niya ang sarili niyang pride at mga interes. Ngunit kalaunan, napagtanto niya na ang mga tungkulin ay bahagi ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, at na pinagmamasdan ng Diyos ang saloobin niya sa mga tungkulin, at kailangan niya munang magpasakop. Kailangan ko rin munang pumasok sa katotohanan ng pagpapasakop sa Diyos. Kaya, hinanap ko ang isang sipi ng salita ng Diyos na may kaugnayan dito. Nabasa ko na sinasabi sa mga salita ng Diyos, noong gumawa si Noe ayon sa tagubili ng Diyos, hindi niya alam kung ano ang mga layunin ng Diyos. Hindi niya alam kung ano ang gustong maisakatuparan ng Diyos.
Binigyan lang siya ng Diyos ng utos at binilinan siyang gumawa ng isang bagay, at nang walang gaanong paliwanag, nagpatuloy si Noe at ginawa ito. Hindi niya sinubukang alamin ang mga pagnanais ng Diyos ng palihim, ni hindi siya lumaban sa Diyos o nagpakita ng kawalang katapatan. Humayo lamang siya at ginawa ito ng may malinis at simpleng puso. Ano man ang ipinagawa ng Diyos, ginawa niya, at ang pagpapasakop at pakikinig sa salita ng Diyos ang pananampalatayang naging pundasyon ng kanyang mga pagkilos. Ganito katapat at kasimple ang pagharap niya sa ipinagkatiwala ng Diyos. Ang kanyang diwa, ang diwa ng kanyang mga pagkilos ay pagpapasakop, hindi pagdadalawang isip, hindi paglaban, at higit pa rito, hindi pag-iisip ng mga pansarili niyang kapakanan o pakinabang at kawalan. At higit pa, noong sinabi ng Diyos na gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng isang baha, hindi tinanong ni Noe kung kailan o kung anong mangyayari sa mga bagay-bagay, at tiyak na hindi tinanong ang Diyos kung paano niya gugunawin ang mundo. Gumawa lang si Noe ayon sa tagubili ng Diyos. Sa paano mang paraan nais ng Diyos na gawin ito at kung saano gawa ito, ginawa niya mismo ang hiningi ng Diyos at kaagad na sinimulan ang paggawa. Kumilos siya alinsunod sa mga tagubili ng Diyos nang may saloobing nagnanais na magbigay kasiyahan sa Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang hinihingi ng Diyos sa mga tao ay ang magawang magpasakop sa anumang sitwasyon at ito ang katwirang dapat taglay ng mga nilikha. Nakita ko na busilak ang puso ni Noe sa kanyang pagharap sa atas ng Diyos. Sumunod lang siya at nagpasakop. Hindi na niya isinaalang-alang ang bilang ng mga paghihirap na maaari niyang harapin sa paggawa ng arka o kung anong mga responsibilidad ang maaari niyang pasanin kung hindi ito magagawa ng maayos. Gusto lang niyang isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos upang magawa ang arka ayon sa hinihingi ng Diyos sa lalong madaling panahon para maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ngunit nang mabigyan ako ng tungkulin, nabalisa ang isipan ko at paulit-ulit kong inisip ang mga paghihirap, kinabukasan at hantungan ko. Naisip ko na masyadong mapanganib ang pagiging supervisor at malamang ay sumalangsang ako. At na kung marami akong magagawang pagsalangsang, hindi magiging maganda ang kalalabasan ko. Nang maisip ko ang mga ito, nakita ko na hindi ko talaga kayang magpasakop at patuloy kong gustong magdahilan para iwasan ang tungkuling ito. Sa pag-iisip nito, nahiya talaga ako. Napakaraming taon na akong nananampalataya sa Diyos, ngunit wala pa rin akong pangunahing pagpapasakop. Talagang walang-wala akong katotohanang realidad. Hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Bagamat mayroon akong mga paghihirap at alalahanin, kailangan ko munang magpasakop at tanggapin ang tungkuling ito. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa tungkol sa kalagayan ko. Sabi ng Diyos, batay sa saloobin ng mga antikristo sa Diyos, sa mga kapaligiran at mga tao, mga pangyayari, at mga bagay na isinaayos ng Diyos, sa pagbubunyag at pagdidisiplina ng Diyos sa kanila, at iba pa, mayroon ba silang kahit katiting na intensyon na hanapin ang katotohanan? Mayroon ba silang kahit katiting na layunin na magpasakop sa Diyos? Mayroon ba silang kahit katiting na pananalig na ang lahat ng ito ay hindi aksidente, kundi nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos? Mayroon ba silang ganitong pagkaunawa at kamalayan? Maliwanag na wala. Ang ugat ng pagiging mapagbantay nila ay masasabing nagmumula sa mga pagdududa nila tungkol sa Diyos. Ang ugat ng paghihinala nila sa Diyos ay masasabi ring nagmumula sa mga pagdududa nila tungkol sa Diyos. Dahil sa mga resulta ng pagsisiyasat nila sa Diyos, lalo silang nagiging mapaghinala sa Diyos
at kasabay nito, mas nagiging mapagbantay sila laban sa Diyos. Batay sa iba't ibang kaisipan at pananaw na nabubuo mula sa pag-iisip ng mga Antikristo, pati na rin sa iba't ibang pamamaraan at pag-uugali na nabubuo sa pangingibabaw ng mga kaisipan at pananaw na ito, sadyang hindi makatwiran ang mga taong ito. Hindi nila kayang maunawaan ang katotohanan, hindi nila kayang magkaroon ng tunay na pananalig sa Diyos, hindi nila kayang lubusang manampalataya at kilalanin ang pag-iral ng Diyos, at hindi nila kayang manampalataya at kilalanin na may kataas-taasang kapangyarihan ang Diyos sa lahat ng nilikha, na may kataas-taasan siyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang lahat ng ito ay bunga ng kanilang buktot na disposisyong diwa. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na ang mga Antikristo ay hindi nananampalataya sa katuwiran ng Diyos kapag may nangyayaring mga bagay. Sa halip na hanapin ang katotohanan upang malaman ang disposisyon ng Diyos, gumagamit sila ng mga kuro-kuro ng tao, mga imahinasyon at mga satanikong pilosopiya para suriin ang gawain ng Diyos at ang mga sitwasyong isinasaayos niya. Sa makatwid, nagiging maingat sila at hindi nila nauunawaan ang Diyos. Ang buktot na kalikasan ng Antikristo ang nagdulot nito. Sa pagsusuri ko sa aking sarili sa liwanag ng mga salita ng Diyos, nakita kong kapareho nito ang kalagayan ko. Nang makita kong tinanggal at itiniwalag ang naunang tatlong supervisor, hindi ko hinanap ang katotohanan. Hindi isinaalang-alang kung bakit sila nabigo, o kaya ay nagkaroon ng pagkilatis at natuto ng mga aral mula sa mga pagkakamali nila. Sa halip, naging maingat ako at namuhay sa mga satanikong pilosopiya, gaya ng, sa pag-iingat nagmumula ang kaligtasan. At kapag mas malaki sila, mas mahirap kapag sila'y nahulog. Pakiramdam ko ay masyadong mapanganib ang pagiging supervisor. At kung magdulot ako ng anumang mga maling akusasyon at parusa, ito ay magiging isang malaking pagsalangsang at hindi ako magkakaroon ng mabuting kalalabasan o hantungan. Naisip ko na kailangan kong protektahan ang sarili ko para maiwasan ang mga panganib, kaya nagpatuloy ako sa pagdadahilan para maiwasan ang tungkuling ito. Kalaunan, tinanong ko ang aking sarili, ano ang mga layunin ng Diyos sa pagbibigay sa akin ng tungkuling ito? Ang pangangasiwa sa gawaing pag-aalis ay nagpapasa ng mabibigat na responsibilidad. Ngunit magagawa kong makilala ang iba't ibang uri ng mga masamang tao, Antikristo at hindi mananampalataya, na makatutulong sa akin para sa mabilis na pag-usad sa pagkilatis sa mga tao. Gayun din, kabilang sa pagiging supervisor ang pag-aasikaso sa maraming problema, at ito ang magtutulak sa akin para hanapin ang mga katotohanang prinsipyo na may kaugnayan dito at sangkapan ang aking sarili ng katotohanan, na isang magandang pagkakataon para makapagsanay. Pero sa halip na hanapin ang katotohanan sa bagay na ito, lagi kong naiisip na ang pagiging supervisor ay nangangahulugan ng pagpasa ng mas mabibigat na responsibilidad at na mas madali akong mabubunyag at matitiwalag. Kaya puno ako ng paghihinala at pag-iingat sa Diyos. Sinugatan ko talaga ang puso ng Diyos. Pagkatapos, ay naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ang Diyos ay matuwid at patas sa lahat. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ka dati o ang iyong kasalukuyang tayog. Tinitingnan niya kung hinahangad mo ang katotohanan at kung tinatahak mo ang landas ng paghahangad sa katotohanan. Hinahayaan ka ng Diyos na madapa, mabigo, at gumawa ng mga pagkakamali. Bibigyan ka ng Diyos ng mga pagkakataon at oras upang maunawaan ang katotohanan, isagawa ang katotohanan, unti-unting maunawaan ang kanyang mga layunin, gawin ang lahat ng naaayon sa kanyang mga layunin, tunay na magpasakop sa Diyos, at makamit ang katotohanang realidad na hinihingi ng Diyos na taglayin ng mga tao. Gayunpaman,
Sino ang taong pinakakinasusuklaman ng Diyos? Ito ay ang taong kahit na alam niya ang katotohanan sa kanyang puso, tumatanggi siyang tanggapin ito, lalo na ang isagawa ito. Sa halip, namumuhay pa rin siya sa mga pilosopiya ni Satanas, ngunit itinuturing ang kanyang sarili na mabuti at mapagpasakop sa Diyos habang naghahangad din na iligaw ang iba at magkaroon ng posisyon sa sambahayan ng Diyos. Pinakakinasusuklaman ng Diyos ang ganitong uri ng tao, siya ay isang antikristo. Bagaman lahat ng tao ay may tiwaling disposisyon, ang mga kilos na ito ay may ibang kalikasan. Hindi ito ordinaryong tiwaling disposisyon o normal na pagbubunyag ng katiwalian. Sa halip, sinasadya at mapagmatigas mong nilalabanan ang Diyos hanggang sa huli. Alam mo na may Diyos, nananalig ka sa Diyos, ngunit sadya mong pinipiling labanan siya. Hindi ito pagkakaroon ng mga kuro-kuro tungkol sa Diyos at problema ng maling pagkaunawa. Sa halip ay sinasadya mong labanan ang Diyos hanggang sa huli. Maililigtas ba ng Diyos ang isang tulad nito? Hindi ka ililigtas ng Diyos. Ikaw ay kaaway ng Diyos. Sa makatwid, ikaw ay isang diablo at isang satanas. Maililigtas pa ba ng Diyos ang mga diablo at mga satanas? Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na patas ang Diyos sa mga tao. Hindi itinitiwalag ng Diyos ang mga tao dahil sa panandaliang pagkakamali o kabiguan. Ngunit ibinubunyag at itinitiwalag ang mga tao kapag paulit-ulit nilang tinatanggihan ang katotohanan at matigas ang ulo na nilalabanan siya. Naisip ko kung paano ako humantong sa paggawa ng mga pagkakamali sa pagkilatis ng mga tao dahil sa kakulangan ko sa pagkaunawa. Ngunit walang naghanap na papanagutin ako o pigilan akong gawin ang tungkuling ito dahil dito. Ginagamit ng Diyos ang mga pagkakamali ko para sangkapan ako ng katotohanang may kaugnayan sa pagkilatis ng masasamang tao para makabawi sa mga pagkukulang ko. Mas pinag-isipan ko kung bakit nabigo si Linfang. Kamakailan lang, narinig ko siyang magsalita tungkol sa mga mali niyang layunin sa kanyang tungkulin. Nang makita niya ang hindi magagandang resulta sa gawain, ipinasa niya ang gawain sa kanyang kapatid at hindi siya mismo ang umako ng responsibilidad. Nang magbahaginan ang mga nakatataas na pinuno at itinama siya, nagdahilan lang siya at sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili at tumangging pagnilayan at kilalanin ang kanyang sarili tungkol sa mga isyong ito. Si Linfang ay tinanggal, hindi dahil sa kanyang mga pagkakamali, kundi higit sa lahat dahil sa pagtanggi niyang tanggapin ang katotohanan at sa pagiging iresponsable. May dalawa pang ibang supervisor. Ang isa ay may mayabang na disposisyon, autokratiko at laging gustong nasa kanya ang lahat ng autoridad. At kapag hindi nakinig ang iba sa kanya, susubukan niyang pigilan at pahirapan sila. Ang isa pang supervisor ay patuloy na naghahangad ng reputasyon at katayuan. Pinipigilan at hindi isinasama ang mga opinyong salungat. Dumaan sila pareho sa landas ng isang antikristo at pinatalsik sila dahil sa maraming masasamang bagay na ginawa nila. Nakita ko na makatuwiran ang Diyos at na hindi niya tinatanggal o pinapaalis ang mga tao dahil lamang sa pagkakamaling nagawa nila sa kanilang tungkulin, kundi ayon sa pag-uugali ng mga tao patungkol sa katotohanan ng Diyos at sa landas na tinatahak nila. Mula sa palagian nilang pag-uugali, malinaw na ang kalikasang diwa nila ay tumututol at namumuhi sa katotohanan. At ang reputasyon at katayuan lang ang hinangad nila at hindi nila pinangalagaan ang gawain ng iglesia na humantong sa pagbubunyag at pagtitiwalag sa kanila ng Diyos. Ngunit naisip ko na ang mga may katayuan o malaking responsibilidad ay ang mas malamang na mabunyag at matiwalag. Habang ang isang ordinaryong kapatid na mas kaunti ang tungkulin
ang gagawa ng mas kaunting pagsalangsang dahil mas kaunti ang mga bagay na kasangkot. At dahil dito, ay makaiiwas sila sa pagkabunyag at pagkatiwalag. Ngunit mga kuro-kuro at imahinasyon ko lang ang mga ito. Lagi akong nakabantay laban sa Diyos at umiiwas sa tungkulin ko. Kahit na wala akong nagawang pagsalangsang, kung hindi ko hinangad ang katotohanan, hindi malilinis o mababago ang tiwali kong disposisyon at hindi ko matatanggap ang kaligtasan at sa huli, wala pa rin akong magandang kalalabasan. Habang iniisip ito, naging handa akong tanggapin ang tungkuling ito. Pinahihintulutan ng Diyos ang mga paglihis at mga isyu sa tungkulin ng isang tao. At basta kayang hanapin ng isang tao ang katotohanan pagkatapos, pagnilayan ang kanyang sarili, at mabilis na iwasto ang mga paglihis na ito, patuloy silang gagabayan ng Diyos. Nung pinag-isipan ko ito, nakita ko na medyo matagal ko nang ginagawa ang gawain ng paglilinis at naunawaan ko na ang ilang prinsipyo sa pagkilatis. Kagyat na nangangailangan ang gawain ng iglesia ng mga tao upang makipagtulungan. Kaya kinailangan kong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at gawin ang aking makakaya para makipagtulungan. Dahil ito ang katwiran at pagpapasakop na dapat taglay ko. Ngunit ang isip ko ay puno lamang ng mga kaisipan ng sarili kong mga interes, kalalabasan at hantungan. Masyado akong naging makasarili at kasuklam-suklam. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Sa anong paraan mali ang pagturing sa paghahangad ng mga pagpapala bilang layunin? Ganap itong sumasalungat sa katotohanan at hindi ito naaayon sa layunin ng Diyos na magligtas ng mga tao. Dahil ang mapagpala ay hindi isang naaangkop na layuning dapat hangarin ng mga tao, ano ang isang naaangkop na layunin? Ang paghahangad ng katotohanan, ang paghahangad ng mga pagbabago sa disposisyon, at ang magawang magpasakop sa lahat ng pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Ito ang mga layuning dapat hangarin ng mga tao. Sabihin natin, halimbawa, na ang mapungusan ay nagdudulot sa iyong magkaroon ng mga kuro-kuro at maling pagkaunawa at hindi mo na magawang magpasakop. Bakit hindi mo magawang magpasakop? Dahil pakiramdam mo ay na-question ang iyong hantungan o ang iyong pangarap na mapagpala. Nagiging negatibo ka at sumasama ang loob mo at gusto mong sukuan ang iyong tungkulin. Ano ang dahilan nito? May problema sa iyong hangarin. Kaya paano ito dapat lutasin? Kinakailangan na agad mong talikuran ang mga maling ideyang ito at na agad mong hanapin ang katotohanan para lutasin ang problema ng iyong tiwaling disposisyon. Dapat mong sabihin sa iyong sarili, hindi ako dapat sumuko. Dapat ko pa ring magawa ng mabuti ang tungkuling dapat gawin ng isang nilikha at isang tabi ang aking pagnanais na mapagpala. Kapag binitiwan mo ang pagnanais na mapagpala at tinahak mo ang landas ng paghahangad sa katotohanan, mawawala ang bigat na pasan mo sa iyong mga balikat. At magagawa mo pa rin bang maging negatibo? Kahit na may mga pagkakataon pa rin na negatibo ka, hindi mo ito hinahayaang limitahan ka at sa puso mo, patuloy kang nagdarasal at nakikibaka. Binabago ang layunin ng iyong paghahangad mula sa paghahangad na mapagpala at magkaroon ng hantungan ay nagiging paghahangad sa katotohanan at iniisip mo, ang paghahangad sa katotohanan ay ang tungkulin ng isang nilikha. Para maunawaan ang ilang partikular na katotohanan ngayon, wala nang mas dakilang pag-aani. Ito ang pinakadakilang pagpapala sa lahat. Kahit na ayaw sa akin ng Diyos at wala akong magandang hantungan, at gumuho ang aking mga pag-asa na mapagpala, gagawin ko pa rin ang aking tungkulin ng maayos. Obligado akong gawin iyon. Ano man ang dahilan, hindi ko ito hahayaang makaapekto sa wasto kong paggampan sa aking tungkulin.
Hindi ko ito hahayaang maapektuhan ang pagsasakatuparan ko sa atas ng Diyos. Ito ang prinsipyong sinusunod ko sa aking pagkilos. At sa pamamagitan nito, hindi ba't nadaig mo ang mga paglilimitan ng laman? Walang kaugnayan sa pagitan ng tungkulin ng tao at kung siya ay nakatatanggap ng mga pagpapala o nagdurusa ng kasawian. Ang tungkulin ay kung ano ang nararapat tuparin ng tao. Ito ang tungkuling bigay sa kanya ng langit at hindi dapat umasa sa gantimpala, mga kondisyon o mga dahilan. Saka lamang niya nagagawa ang kanyang tungkulin. Ang pagtanggap ng mga pagpapala ay tumutukoy sa mga pagpapalang natatamasa ng isang tao kapag siya ay ginawang perpekto matapos makaranas ng paghatol. Ang pagdurusa sa kasawian ay tumutukoy sa kaparusahang natatanggap ng isang tao kapag ang kanyang disposisyon ay hindi nagbago matapos siyang sumailalim sa pagkastigo at paghatol. Ibig sabihin, kapag hindi niya nararanasan na magawang perpekto. Ngunit nakatatanggap man sila ng mga pagpapala o nagdurusa sa kasawian, dapat tuparin ng mga nilikha ang kanilang tungkulin, gawin ang dapat nilang gawin, at gawin ang kaya nilang gawin. Ito ang pinakamaliit na bagay na dapat gawin ng isang taong naghahangad sa Diyos. Hindi mo dapat gawin ang iyong tungkulin para lamang makatanggap ng mga pagpapala at hindi ka dapat tumangging kumilos dahil sa takot na magdusa ng kasawian. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na ito. Ang pagganap ng tao sa kanyang tungkulin ang dapat niyang gawin. At kung hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin, ito ang kanyang paghihimagsik. Sa pamamagitan ng proseso ng paggawa ng kanyang tungkulin, unti-unting nagbabago ang tao at sa pamamagitan ng prosesong ito niya, ipinamamalas ang kanyang katapatan. Sa gayon, kapag mas nagagawa mo ang iyong tungkulin, mas maraming katotohanan kang matatanggap at magiging mas totoo ang iyong pagpapahayag. Yaong mga pabasta-basta sa kanilang tungkulin at hindi hinahanap ang katotohanan ay ititiwalag sa bandang huli sapagkat ang gayong mga tao ay hindi ginagawa ang kanilang tungkulin sa pagsasagawa ng katotohanan at hindi isinasagawa ang katotohanan sa paggampan ng kanilang tungkulin. Sila yaong mga nananatiling hindi nagbabago at magdurusa sa kasawian. Hindi lamang marumi ang kanilang mga pagpapahayag, kundi buktot ang lahat ng kanilang ipinapahayag. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na nakatatanggap man ng mga pagpapala ang isang tao o dumaranas ng kasawian, ganap na likas at may katwiran para sa isang nilikha na gawin niya ang kanyang tungkulin. Dahil sumusunod ang mga tao sa Diyos, dapat nilang tuparin ang kanilang mga responsibilidad dahil ito ang paraan para mamuhay ng isang mahalaga at makabuluhang buhay. Ang mga layunin ng Diyos ay para makapasok ang mga tao sa katotohanang realidad sa pamamagitan ng kanilang tungkulin. Sa pagsasagawa ng tungkulin ng isang tao, maraming mga tiwaling disposisyon ang mabubunyag at maraming pagkukulang ang masisiwalat. Sa pamamagitan ng pagkakataong ito, mahahanap ng isang tao ang katotohanan at mapagninilayan niya ang kanyang sarili at nang sa gayon ay maging malinis siya at mabago. Bagamat humaharap ako ngayon sa mga paghihirap sa pagsasanay bilang isang supervisor, mas makakaasa ako sa Diyos, makapagtutuon sa paghahanap sa katotohanan, makagagawa ng mga tungkulin ko ayon sa mga prinsipyo, makapagsasagawa ng aking mga responsibilidad at makapagpapakita ng aking katapatan. Kung pagkatapos ng panahon ng pagsasanay, mauwi ako sa pagkakalipat dahil sa hindi sapat na kakayahan ko, hindi ako manghihinayang. Sa pagsulong, habang ginawa ko ang tungkulin ng isang supervisor, harapin ko man ang mga paghihirap o lumihis sa aking mga tungkulin, nakita ko ito bilang isang magandang pagkakataon para makamit ang katotohanan.
makipagbahaginan at maibuod ang mga bagay na ito kasama ang mga kapatid ko, at mahanap ang mga may kaugnayang katotohanang prinsipyo. Unti-unting naging malinaw ang mga katotohanang hindi ko naunawaan dati at nakausad ako ng kaunti. Hindi na ako nagbabantay laban sa Diyos at gusto ko lamang na matutunan talaga ang mga aral sa bawat sitwasyong isinasaayos ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagpapahintulot niya sa akin na magkamit ng mga tunay na pakinabang at makakuha ng ilang aktwal na kaalaman.